Hello everyone! Welcome back to the Divine Discussions podcast. So before tayo mag-dive into sa topic natin for today, magkamustahan muna tayo. Let's have a quick catch-up muna ate. Ikaw, kamusta ka naman? So, ayan, okay naman. Ano? So parang ngayon maraming exciting na mangyayari para sa akin kasi may mga bagong word at saka may bagong plan na binigay sa akin si Lord na gawin. So, ay, abangan. Abangan. Coming soon. Coming soon. But it's on the way. It's on the way. Amen. How about you? Ako naman po, this past few weeks, ate, siguro I can say you experience a lot of transitions. Kasi, yun sa business namin, po, nag-open si Lord ng door for a new season to enter in. And also dun sa bahay namin, thank you kay Lord kasi nag-move into a bigger space, yes, sa mas malaking space na. And I know mas marami pang gagawin si Lord for that. So, even ang daming pagod, ang daming buhat, pag-aayos, even in the midst of chaos, si Lord talaga, He is faithful and He is always present. And it's all by the grace of God, di ba? Lahat ng mga ginagawa niya sa life natin. Amen. So, in everything also, makikita natin na it always points to who our God is. Kung sino si Lord sa buhay natin. How loving, how faithful, how gracious He is sa ating buhay. Yung desire ni Lord na i-elevate tayo from one level to another. Yeah, talagang siya yung magdadala sa atin. It's not our efforts, it's not our skills, or yung kakayanan natin, but it is always the grace of God. Yes, na hindi talaga yung skills mo yung mag-aano sa iyo, but it is the Lord. Amen. Amen. And today, we will be talking about yung how we see God as our Father. So today's episode is God as our Father, always waiting, always loving. Amen. So, di ba nga, sabi, usually, naririnig natin na kung paano daw tayo makirelate kay God is depende kung paano yung relationship natin with our earthly fathers. So, kung paano natin sila nakikilala, ganun din tayo nakakalapit sa Panginoon. So, ako, ang sa akin, based sa experience ko sa tatay ko, yung dati ko kasi, sobrang protective, sobrang alaga niya, super caring, na even ngayon, na matanda na ako, inaantay pa niya ako sa pag-uuwi ako galing work, inaantay pa rin niya ako, i-make sure na may kasabay ako pag-uwi, sinusundo pa rin niya ako. So, ganun siya, ganun yung protection, yung love, yung care ng isang tatay. So, how much more yung Heavenly Father natin na ang gusto sa atin ay mas maganda buhay, mas protektado kung gano'n tayo iniingatan at minamahal ng mga earthly fathers natin. Ganun mas lalo or mas higit pa yung pagmamahal sa atin ng ating Heavenly Father. How about? So ako naman po, yung idea ko ng Father before was quite shallow at painful. Masakit, diba? Because di ko naman always kasama yung tatay ko din, ate ka. Pero ang siguro pinakamaasahan siya sa pag-provide, especially nung mga pangangailangan ko nung nag-aaral ako. But now, yung understanding ko and thankfully kay Lord na nung na-encounter ko siya, God as my Father became a security to me. Kasi doon ko nakita na blessed ako, loved ako, na hindi ko, na may mga bagay na hindi man mabigay ng earthly Father natin, pero si Lord, kaya niya ibigay lahat yun, kaya niya i-provide lahat, even your emotional needs, spiritual needs yun, na kung secure ako sa pagmamahal ni Lord, dahil sa yun ako, secure ako. Amen. And today, we want to look at one of the most powerful stories na shinare ni Jesus, yung kung sino si Lord as our Father. So ito nga, yung verse na to, makikita natin siya sa Luke chapter 15, verse 11 to 24. So, pag binasa natin siya, pag nakita niyo yung sa Bible, yung ibang Bible, ang title niya is The Prodigal Son. Pero sa ibang Bible, makikita mo doon, ang title niya is The Loving Father. So, ngayon, ang focus natin is hindi yung prodigal, yes, but the loving father. Amen. Kasi di ba nga yung, ito kasing story na to, ang isasama rin na lang natin. So, yung story na to, meron siyang dalawang anak. So, yung isang anak niya, kinuha agad yung mana niya. So, para siyang one-day millionaire. So, excited siya, kinuha niya
yan, didemand niya dun sa tatay niya. Di pa po usually nagbibigay ng mana pagpatay na yung tatay. So, yung magulang, di ba? Siyang ibigay, pero ito, yung prodigal son na to, kaya siya dami na prodigal, kasi kinuha niya agad yung mother niya sa items. And then, after nun, pumunta siya sa malayong lugar, nagdiwaliw siya, nag-enjoy siya sa buhay niya, ginastos niya yung pinaghirapan ng tatay niya, yung pamana sa kanya. And then, dumating yung time na naubos na lahat no nakuha niyang kayamanan. And wala na siyang makain. Nag-start siyang mag-alaga ng pig, which is sa panahon nila or sa kultura nila, hindi siya acceptable. Kasi para sa kanila, marami yung pig. And then, so i-imaginein mo yung kung gaano kinabaksak ng buhay niya. From marami kang mayaman ka, marami kang pera na dala-dala, tapos enjoy mo yung buhay mo. Pero at the end of the day, nung naubos yung kayamanan mo, bumalik ka sa pinaka-lowest part ng buhay mo, dumating ka dun sa pinaka-lowest na yun na kailangan mo mag-alaga, wala kang makain. And sabi dun, ultimo yung pagkain ng kinain niya para lang may makain rata. And then during that time na naghihirap siya, dun niya naalala yung tatay niya. Yes. Dun niya naalala na may mga servants sila sa bahay, mamakain sila ng libre. Tapos daig pa siya, parang gano'n. So, doon niya na-realize na gusto niyang bumalik sa tatay niya. Pero feeling nga niya, hindi na siya qualified kasi kinuha niya yung mana niya. So, parang sabi niya, iniisip niya, nababalik na lang ako sa bahay namin, hindi bilang anak, pero bilang servant na lang, mag-a-apply na lang siya sa tatay niya para lang maka-ahon siya sa hirap na yun. So, imagine yung longing niya na makabalik or maayos yung buhay niya. At makabalik dun sa poder tayo. Like, nung makita natin sa verse 17, yung realization ng younger son na sabi po dito sa NIV, how many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death. Nagkaroon siya ng realization na because dun sa ginawa niya. And so verse 18, dun nagkaroon ng recognition nung kamalian niya. Sabi po, I will set out and go back to my father at sasabihin ko sa kanya, I have sinned against heaven and against you. And tulad nung nasabi ni Ate Ka, sabi niya sa sarili niya that I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So, sa buhay nung younger son, even nagkaroon siya ng kamalian, maling desisyon. At then makikita natin yung humility and repentance. Diba na willing niya na ibaba yung pride niya, even siya ay dating tagapagmahal, pero ngayon ibababa niya yung pride niya para lang maiayos yung buhay niya, magiging servant siya ng sarili ng ama. It's a repentance, iba pagsisisi yun na nagpakumbaba ka para ulit maayos yung relasyon sa father, makalapit ka ulit po sa kanya. Yes. And tayo, katulad din tayo nung batang anak, di ba, na we were once rebellious and we were once immature. Kahit nga ngayon, di ba, may time na immature tayo. Gusto nating mabuhay on our own or on our own ways, na gusto natin ma-please tayo sa buhay natin. Na darating tayo dun sa rock bottom na, ay, hindi ko pala kayang mabuhay mag-isa. No, kailangan ko pala yung father ko, kailangan ko pala si God, my father, na sa kanya lang magmumula yung mga tunay kong pangangailangan na even nagkamali ako, alam ko na may lalapitan ako. I think yun yung nakita dito na nung younger son, gutom na siya, mag-isa siya, at nag-decide siya to go back, bumalik. Diba, kahit isipin mo parang wala ka ng mukhang ihaharap, na tulad nung nasabi mo ate na nung wala na siyang mana, sabi niya hindi siya lalapit bilang anak. Mag-a-apply siya or mamamasukan siya. Diba na parang sa kanya, ang baba ng pagiging, ang downgrade. Oo. Na hindi ganun tumingin yung Lord. Diba? Hindi ganun tumingin si Lord na pag binigay niya sa'yo yung pangangailangan mo, okay na. Tapos na yung responsibilidad ko sa'yo. Kasi diba, pag
dito naman sa natural na buhay, di ba? Dito sa mundo, pag nagrebelde ka kasi sa magulang mo, itatakwil ka nila eh. Di ba sinasabi nila, hindi na kita anak, ayun naman. Sasabihin ba, sumayas ka na, huwag ka nang babalik dito, huwag ka na magpapakita, parang, wala hindi, wala na, wala ka na, ikakat na kita, hindi ka na namin kamag-anak ka na lang, parang gano'n, ikakat ka na. Pero, makikita natin dito sa story nito kung gaano ka mahal nung tatay, yung anak niya. Ang sabi doon, di ba nag-decide na siya na bumalik na doon sa tatay niya, mag-a-apply na lang siya bilang employee. So sabi doon sa verse 20, sabi, so the young son set off for home. From a long distance away, his father saw him coming, dressed as a beggar, and great compassion swelled up in his heart for his son who was returning home. So the father raced out to meet him. He swept him up in his arms, hugged him dearly, and kissed him over and over with tender love. So imagine mo yung ikaw, uuwi ka sa tatay mo. Siguro yung imagine mo kung tayo yung nasa posisyon nung prodigal son na nagdadalawang isip ka habang siguro kung naglalakad siya pa uwi sa kanila, nagdadalawang isip siya kung itutuloy yun niya ba, tatanggapin ba ako? May fear eh. May fear kasi natatanggapin ba ako ng tatay ko na kahit mag-apply na lang ako kahit hindi niya anak, para ganun bilang empleyado na lang, makikilala pa ba ako ng tatay ko? So imagine mo yung fear, yung desire niya na makabalik doon sa pamilya niya, sa tatay niya. Pero makikita natin yung love ng tatay. Andun yung tatay na nung nakita siya, malayo pa lang nakita na siya ng tatay. Tapos, nung nakita siya, pinuntahan siya, minute siya sa gitna. So, imagine mo, paano malalaman ng tatay na nandun siya, na parating siya. Ibig sabihin, inaabangan siya. Yes. Inaabangan siya yung pagbabalik mo. So, di ba, wala namang ibang magulang na gusto talaga na mapalayo yung mga anak nila na kahit na sakit sila ng ulo, pero at the end of the day, gusto pa rin nila na uuwi sa kanila yung bawat anak nila. And gano'n din yung pagmamahal ng Lord sa atin na inaabangan niya tayo na muling bumalik sa Kanya. No, kahit na feeling natin nagre-rebelde tayo sa Panginoon, na feeling natin hindi tayo mahal ng Panginoon, na feeling feeling natin na parang kinalimutan na tayo ng Lord, or hindi tayo karapat-dapat ni Lord kasi makasalanan tayo. Pero si Lord, He is waiting for us. Katulad nito, nung nakita niya yung anak niya, na gusgusin, beggar daw yung itsura, great compassion. So, diba kasi sa atin, yung compassion, pag dinignan mo siya sa dictionary, ang ibig sabihin lang niya is sympathy. Pero pag chinek mo siya sa Bible, yung ibig sabihin lang compassion is love in action. So, pag-ibig siya na kumikilos, na parang mararamdaman mo, may action, may response. So, katulad na sa kanya, nung nakita siya, niya po siya, and then tinawag yung mga servants niya, pinadalan siya ng bagong damit, binigyan siya ng, pinag-shopping siya, pinadala yung damit, yung sising, sandals, ayan. So, lahat siya may simbolismo. So, lahat siya store siya. From, ang pangarap na lang niya maging servant. Pero yung pangarap ng tatay, maging anak pa rin siya. Ay, tingin pa rin sa kanya, anak pa rin siya. Yes. Ganun kamahal. Ganun yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Despite siguro sa mga shortcomings natin, di ba? Nagkakamali tayo, nagsisin tayo against the Lord. Pero hindi yan yung a way para to separate us from the love of the Father. Grabe yung great yung compassion, great yung love ni Lord sa atin na, yun nga, dinamitan siya, binigyan siya ng robe, ng ring, ng sandals, and those signs or those, yung symbols ng pagiging anak, hindi ng pagiging servant. And then sabi doon, di ba, after nung nakauwi na siya, binigyan siya ng bagong damit, pinaghanda siya, nag-celebrate, nagkaroon ng party sa bahay. Imagine mo, ang ini-expect mo pag uwi mo sa bahay, papagalitan ka. Sabi ko sa'yo, di ba? Na, ang tawag dito na, susumbatan ka, ipakondemn ka, susumbatan ka, tapos, yung parang ini-expect mo na hindi ka itatrata lang ayos or talagang magiging servant ka na lang forever. Pero,
kabaliktaran yun nung ginawa sa kanya, kabaliktaran nung expectation niya at nung plano niya. Kasi si Lord, may mas maganda talaga siyang plano sa atin. Yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, hindi siya nagbabago. Amen. Na kahit ano man yung ginawa natin na kasalanan before, sabi nga doon, he has no record of wrong. Yes. Di siya kumbaga yung mga pagkakamali natin, hindi nililista ni Lord. At kapag nag-repent tayo doon, di ba, sinabi ko sa'yo, tapos ika-cancel niya yung wrong na yun. Yes. Pag tayo nagkamali and we repent to God, hindi na nakikita ni Lord yung dungis natin, yung mali natin, yung karumihan natin. Mas nang ibabaw sa Kanya yung pagmamahal. Kaya nga, He sent Jesus for our salvation. Diba? Nakakatuwa po kasi, sabi sa verse 23, sabi niya sa mga servants niya, bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebration. So sa atin sa natural, kapag nagpipiyastahan, may celebration, no? Ang daming invited, ang daming handa, ang daming kinakatay. Come to think of it, ganun yung nangyari dito. Imagine natin, no, na dumating ka, tulad, iba yung isa ina-expect mo, tapos nag-celebrate pa kayo, na, kumbaga, yung nangyari sa kanya, divine elevation niya. Like instantly, pagkalapit sa kanya nung ama niya, inanuhan agad siya, pinalitan ng nail polish, nag-celebrate agad sila. Hindi na nag-intay na, mag-uusap muna tayo, sir, mahal ko na kita. Na sure ako, nangyayari sa natural. Pero, ayun, ganun kamahal ganun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi siya nagbabago, hindi siya nakabase sa ginagawa natin para sa Kanya. Because He is love. Yes. Yun yung katangian ng Panginoon. Siya yung love. Siya yung pag-ibig. Maapaw yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Sabi din, yung habag niya, nung nakita niya yung anak niya, nahabag siya dun sa anak niya, nakita yung pagmamahal, yun yung nag-move para ayusin yung buhay nung anak niya. Saka din yung nakita niya yung anak niya, hindi niya nakita na, kinuha nito agad yung yaman, hindi pala ako hinintay na, yung kumbaga gano'n, Hindi siya nagtanim lang sa kawan. Yes, wala, hindi niya nakita yung patay yung yaman. Gusto niya ako mamatay. Hindi niya, yung father dito sa parable na senior ni Jesus, hindi siya nakatingin dun sa nagawang kamalian. And ganun din si Lord, na parang, he welcomes, sobrang winelcome yan yung kanyang anak to the point na gusto niyang maramdaman nung anak na mahal siya. Kahit ano pa man yung ginawa niya, mahal na mahal siya. You are forgiven. Amen. That's the word, diba? Hindi siya nangilang. Hindi pa siya nangilang, pero pinatawad na siya. Di ba nag-rehearse siya Sabi dito, sabi niya sa verse 18, I will set back and go to my father and seal to him. So, kasala siya, kakabilin niya, no? Nagre-rehearse siya nun siguro habang naglalakad siya pa, kabisado na yung tapos diba pagdating niya, hindi niya pala kailangan sabihin yun. Kailangan niya lang to show up. To come in humility. Minsan tayo din, no, sa relationship natin sa Lord. Minsan, sa sobrang pangit na sitwasyon mo, minsan ang kailangan mo lang talaga lumapit sa Kanya, to show up in sa presence niya, na i-humble down. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya tong nararanasan ko. Lord, nahihirapan na ako dito. And God, just as a loving Father, He is willing to embrace you with His love. Gusto niya makita yung nabaguhin yung sitwasyon mo, i-comfort ka, yung nararamdaman mo. So, ayun nga, na huwag tayong katulad nung prodigal son na you always have this heart na magbalik doon to come back home sa ating time. Amen. And yung point ito is that yung puso ni Lord wide enough na i-cover lahat ng sins, diba? I-cover lahat ng failures natin. God's great love reaches out and finds sinners no matter man yung saan man sila nakatpad, no matter how they got lost. Diba? And tayo din, I can say, I was once lost sa buhay ko. And tulad nung pinapakita ng Father dito, tayo kay Lord, hindi natin kailangan gumawa ng, magsulat pa ng script para sabihin na, Lord, ito yung mali ko, I'm sorry. Yung kumbaga, we don't need to say, yung mga mangpalabok na salita para tayo patawarin ni Lord. We just come. Diba, Lord, I need you, Lord. I come with humility. I come in repentance, Lord. And
Yun, acknowledging our mistakes. Yes. And acknowledge mo na si Lord si Lord yung kailangan mo. Na siya lang yung pwedeng magbago sa buhay mo. Siya lang yung pwedeng magbago sa sitwasyon mo. Amen. Na makita mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo. Kasi minsan kaya tayo nahihirapan lumapit sa Panginoon. Kasi yung way of thinking natin tungkol sa Kanya. Oo. Na minsan na akala natin galit sa atin yung Panginoon. Kasi nagkamali tayo na hindi na tayo mahal ng Panginoon. And dahil dun sa sitwasyon na yun, dun tayo nahihirapan na bumalik ulit. Na imbis nga, di ba sabi natin sa napag-usapan natin before na pag gumadaan tayo sa sitwasyon, mas the more tayo lumapit sa Panginoon, mas lalo tayong bumalik sa Kanya. Yes. Kasi siya yung ultimate na makakatulong. Siya yung ultimate help natin. Maybe right now, feeling mo katulad ka nung younger son, yung prodigal son, dun sa story, na you wandered off, na messed up, na feeling mo you are not worthy, na rebelde ka. But the Lord is always willing, always waiting for you to come back. Ito yung isang nature na pwede nating panghawakan, yung nature ng Lord, kung sino na siya. At ito, sabi sa Psalms 103, verse 8, Lord, you're so kind and tender-hearted to those who don't deserve it, and so patient with people who fail you. Your love is like a flooding river, overflowing its bouts with kindness. So yung pag-ibig ng Lord sa atin, yung kabutihan ng Panginoon, yung kagandahan ng puso ng Panginoon, even dun sa mga undeserving na mga tao, hindi sa lahat to parang doon sa lahat, hindi to para sa, para sa lahat to ng tao na hindi talaga tayo deserving sa grace ng Panginoon, hindi tayo deserving sa love ng Panginoon, kasi lahat tayo makasalat. Lahat tayo, since the beginning. Pero sabi nga doon, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, sabi doon, while we are yet sinners, Christ died for us. Ganon yung pag-ibig ng Panginoon sa atin na simula't-simula pa lang, ang gusto niya ay maligtas yung bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay bumalik sa Kanya. Magbalik, ma-restore yung relationship natin sa Kanya. Dahil ganon iniingatan ng Panginoon yung pagmamahal, yung isang pamilya. Ganon ka-importante sa Panginoon yung relationship. Kaya nga, sabi din doon, alala ko, sa lahat daw ng religion, wala kang makikita na pinapertain yung God nila as Father. Only the Christianity. Only our Heavenly Father. Na si God, He is our loving Father. Yes. Amen. Kasi diba parang pag totoo naman kahit anohin mo, kahit saan ka tumingin, yung si Lord, siya lang yung nagsabi sa mga tao na na mahal kita, na may maganda akong plano sa buhay mo, na ang gusto ko ay maligtas ka. Kaya eto, binigay ko sa iyo yung nag-iisa kong anak para maging daan. Kasi He is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. And it was only by His grace. Kasi kahit anong effort yung gawin natin, kahit anong pagkakabuti, nagawa mo ka na mabuti with works, kahit anong gawin mo, walang makakapantay doon. Hindi tayo sasakto doon sa standards na meron ng Panginoon. Because sabi nga doon, pag tinuturo namin siya sa mga bata, merong isang bagay na hindi pwedeng pumasok sa heaven, and that is sin. Yes. And to think of it, lahat tayo na nilalak ay may kasalanan, even before we are born. Kaya, at ang tanging daan lang para makabalik tayo, ma-restore yung relationship natin sa Panginoon, is through Jesus. Amen. Kaya nga si Lord, si God the Father, o Heavenly Father, siya yung nagdala ng kasagutan. Tingurugin mo, tayo yung nagkasala, pero siya yung umabot sa atin. And even dito, yung anak, siya yung nagkasala, siya yung gumawa ng masama, pero yung tatay, iniintay siya. Amen. Ni-reach out siya. At iniintay siyang bumalik sa Kanya. Ganun yung pag-ibig sa atin ng Panginoon. So sabi nga din po sa Psalms 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. So katulad ng father ng prodigal son,
si Lord, hindi siya naghihintay sa atin na nakaganon, naka-cross arm, di ba? He is running towards us. Lagi siyang papalapit tayo at siya din ay papalapit niya tayo. Sa gitna, halfway. Yes, halfway. Hindi niya tayo hihintayin na parang, basta hindi pa ako eh. Yes, mas nauna pa si Lord sa atin eh, no? God our Father is always waiting with compassion, not condemnation. Amen. There's no condemnation in Christ. Yes. Kasi nga, hindi niya nire-record yung mga pagkakamali natin. But ang gusto niya lagi is, in humility, bumalik tayo sa Kanya and ma-restore yung relationship natin sa Kanya. So, kung ikaw nga ay katulad ng prodigal son ngayon, or you want to restore your relationship with our God the Father, or gusto mo magkaroon ng relationship talaga sa Panginoon, you want to commit your life to Him, na kinikilala mo na si Lord, siya lang talaga yung pwede nang magligtas sa atin, na hindi sa kakayanan natin, not by our works, not by our good deeds, but we need a Savior. We need Jesus in our lives. And the only way para ma-restore yung relationship natin with our Heavenly Father is acknowledging, receiving, and believing, having faith with our Lord Jesus, na siya lang yung tagapagligtas natin. So if you want to welcome Jesus in your life, if you want to accept Jesus as your Lord and Savior, samahan nyo kami sa simpleng panalangin na ito. Sundan nyo lang po kami sa panalangin ito. Heavenly Father, Lord Jesus, alam po namin na kami ay makasalanan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maghari ka, Panginoon, sa buhay namin, sa buhay ko, Panginoon. Tunay nga, ikaw lamang, Lord, ang daan sa aming kaligtasan. Thank you, Lord, sa pagmamahal mo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. So, kung tinanggap mo ngayon yung Panginoon, winelcome mo siya sa buhay mo, winelcome ka din ng Panginoon, ng ating Heavenly Father. And Heaven is celebrating right now with us. Yes, with us. So, thank you, Lord Jesus, for that grace, for that love na ni-reach out mo kami. Na pag inisip mo, it's just a simple prayer, pero yung impact niya is for eternity. Amen. That's the best decision yung ginawa mo sa buhay mo. And katulad ng Heavenly Father, dun sa anak niya, He recognized you as His son, His daughter. You're now a child. You are now a child of God. Amen. So tulad ng father dun sa story, he waited for his son to come back home. In the same way, ganun po si Lord sa atin. His love is constant. His love is welcoming. His love is patient. Na hindi pa man tayo decided na lumapit sa Kanya. He is waiting patiently for us to come to our senses and to come back home. To come back dun sa family. To come back dun sa embrace ni Lord. God's love is always available for us. His grace is sufficient for us. It's more than enough for us. Sabi doon, katulad siya ng river, was continuously flowing. Hindi siya nauubos. Yung pagmamahal sa atin ng Panginoon, sabi doon, how wide, how deep is the love of our Father na nilavish niya para sa atin. And He wants na ma-experience yun ng bawat isa. So, He always calling us back in. So, thank you again for sparing your time with us. And we hope that it encourages you and it reminds you how loved you are and how God is waiting for you to come back home. And you are loved by the Father. So, thank you everyone. Follow us on The Divine Discussion sa Facebook, sa YouTube, and sa Spotify. And also sa TikTok account natin. Thank you everyone. God bless. Shalom.